I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos updates. Kung nakikita nyo po, nakatalikod ang ating mahal na Pangulo at saka si Secretary Guillen ng NAIA, na kung saan kahapon po nagpunta sila sa South Cotabato, in-inspect yung pinagawa, yung project ng Pangulo dyan na dam. Grabe ito guys. Napakaganda, as in talaga. Ito yung mga highlights bago nyo panoorin yung video, okay? Tingnan nyo naman yan, no? Oh my gosh. You see yan guys? Tingnan nyo naman yan. Ganda, di ba? Kaya nga sabi ko, mahirapan talaga sila pabagsakin ng Pangulo. Kasi, halos probinsya talaga, no? Sa buong Pilipinas ay talaga namang very hands-on ng Pangulo. Bawat region may project guys, sa totoo lang. Ayan tingnan nyo naman di ayahay ang mga magsasaka niyan. Tingnan nyo naman. See? Pero ang isa sa pinakagusto kong dam na project ng Pangulo, yung sa Claveria, Cagayan, ganda yun. Talagang matindi nun. Ayan Ayan, basahin po natin guys bago yung panoorin yung kanyang video. Ayan, tingnan nyo naman. Wow. Sino naman talaga hindi natutuwa, no? Sa magandang proyekto, programa, kawang-gawa ng Pangulo. Sus, Maria Josep, si Raulo lang ang hindi natuwa dito, no? Well, I think yung mga, yung mga anti-Marcos, yan, sure yan. Sabi dito mga kababayan, patuloy na pagpapatibay at pagsasaayos ng mga dam at irigasyon para sa mga mas matatag na agrikultura at sapat na supply ng pagkain. Ayan, sa bansa. Wow. Shout out sa mga taga South Cotabato. Ganda naman ang dam ninyo. Today is June 26, 2026. Bunga ng tuloy na pamumuhunan at suporta ng pamahalaan sa infrastrukturang pang-agrikultura, pinasayaan ang Antong. Ito pala yung pangalan niya guys. Ang Antong Dam and Irrigation System sa Lutayan, Sultan Kudarat, OMGOS, na magpapatubig, part ng South Cotabato ito, no? Sa mahigpit 1,500 hektarya ng lupang sakahan at pakikinabangan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya. Bilang hudyat ng ganap ng pagbubukas ng operasyon ng rehabilitation dam na nasira dulot ng malawakang pagbaha noong 2021. 2021 pala talaga nasira ito Ba't hindi pinagawa ni Digong? Talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Mahal niya talaga ang mga Pilipino at ang bansa. Lahat po ng mga unfinished project na dekada na po, si Pangulong Marcos ang nagtuloy. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapakawala ng daloy ng tubig sa dam at pag-inspeksyon sa mga pasilidad upang matiyak ang maayos na supply ng patubig para sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat. Wow! Magiging daan ang proyektong ito sa mas maasahang supply ng tubig, mas mataas na ani at mas malaking kita para sa mga magsasaka, mahabang patuloy na pinatitibay ng administrasyon ang food security sa bansa. Well, alam naman po natin ang Pangulo, yan naman po ang number one priority niya, ang mga magsasaka. Sobrang ang ganda ng dam ng Antong Dam ng Sultan Kudarat. Wow. So, para kompleto detalyado, siyempre guys, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Shout out sa inyo mga beswa. Eto na. Ganda, 'di ba? Grabe Wow na wow. Nako. Talagang fully talaga. Rehab. Pinagawa lahat-lahat na. My gosh. Congratulations sa Sultan Kudarat. Ang ganda ng dam nyo. Antong Dam.
You know, kudos naman din guys kay Secretary Guillen. Yung sipag. Wow. Di ba mga Muslim At ngayon, dyan? pangungunahan po ng ating Pangulo ang unveiling ng project marker ng Antong Dam and Irrigation System Project. Ang dami palang bodyguard ng Pangulo guys, oh. No? Mayroon pa doon sa gilid. Ganun talaga ang Pangulo, no? Kailangan At the complete. count of 3, Oh, wow. Mr. President, 1, 2, 3. Yay! Ang Antong Dam and Irrigation System Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan Yay. na magbibigay ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 1,563 ektarya ng sakahan sa Lutayan, Sultan Kudarat. Layunin nitong pataasin ang ani, suportahan ang pamamahala ng pagbaha at direktang makinabang ang 355 magsasaka sa Upper, Center, Lower at Baluno Irrigator Association. Yeah. Wow. Tingnan nyo naman yan guys, oh. Kaganda naman talaga, oh. Oh my gosh. Pwedeng pasyalin, pwedeng maligo dyan. Oh, diba? Oh, ayan, oh. See? Bubuksan na ng Pangulo, mga kababayan, oh. You know. Oh, witness tayo sa pagbubukas nito. Ang ganda naman. Oh, yeah. Aba, talaga naman mga beswa. Tingnan nyo, oh. Dadaloy na yung tubig. Bukas na yung tubig. Oh. Ayun. Galing naman. Ay, dumaloy na nga. Ayan na, oh. Yo. Galing. Sana all pa lang talaga. Ganun dapat ang leader. Ganyan ang pinuno ng bansa. Walang kuda-kuda, hindi pala away. Tahimik pero may gawa. Pero may gawa. Tahimik pero mapanganib. Ayun na, oh. Oh, dumaloy na ang tubig. Ganda, no? Saan kayo niyan, mga bes? Wow, ang ganda ng views. Oh, goes. Yo, sana all. Kaya abangan nyo po ang mga proyekto na bubuksan ng Marcos Administration sa mga susunod na mga araw o susunod na mga linggo. Kung napanood nyo guys yung video ni Secretary Guillen, sinabi niya po doon na yung mga project na dams ni Pangulong Marcos Jr. sa buong Pilipinas, sobrang dami. Ito nga, nung nakaraan, binuksan uli ang dam dyan saan banda ba yun? Mayroon sa Cebu yata yun. Antong Dam. Social. Alagaan nyo yan. Panatilihin nyo na, tawag dito, malinis ang kapaligiran, hindi tapunan ng basurahan. Goes. Ay, sarap yung pasyalan dyan, no? Tapos, sarap maligo kaya dyan. Diba? Wow. So far so good naman guys. Maganda naman itong dam. Pero bet ko yung yung dam. Sabagay lahat naman magaganda. Hindi ibig sabihin gusto ko yung sa Claveria. Bakit kanyo? Pwedeng yun pagpasyalan ng mga tourists. Ang ganda kasi yung dam. Lalo na yung views sa Cagayan. Ganda. Ayan na, dumaloy na ang water. Diba? Naku, dami niyan. Daming makikinabang dito, guys. Swerte ng mga magsasaka. Sabi nga, diba, doon sa interview ng ating mahal na yung speech ng ating mahal na Pangulo, every year daw, 2 beses nag-aani.
Kasi nga gawa sa patubig kulang. Minsan umaasa na lang sila sa tubig ulan. But because of our president idea na talaga namang in-apply niya, no? Yung ganyang katalino at ganyang kagaling nakaisipan, ginagawa niya lahat halos. Hanggat siya po ay nakaupo, ayan, kita nyo naman kaganda naman yan. O diba ay kailangan ang serbisyo niya ay para lang sa mamamayang Pilipino. Yan guys hindi kailangan ng ang kulay-kulay dito walang yellow dito walang pink, walang green walang pula. Lahat po yan makikinabang ang lahat ng kulay na yan. Si Pangulong Marcos Jr. hindi naman kasi pala away, di ba? Pero guys kung totoosin lang naman talaga, sana kung hindi sana inaway siya ni Sara Duterte, di maganda sana ang samahan nila. Kung ang ginawa kasi sana ni Sara Duterte, makibagay na lang at tulungan ng Pangulo, lalong lalago ang ekonomiya ng bansa. Di ba? Ganun lang naman yun. Yan wow. Ganun talaga pag masipag ang Pangulo. Ika nga pag may tiyaga, may nilaga. 'Di ba? Less talk nga pero maraming mga proyekto na napagawa ang Pangulo. Yan po ang gustong-gusto ko sa kanya. Talagang nakafocus lang siya sa kanyang trabaho. Sa totoo lang. Yan, tingnan nyo naman yan. Ewan ko, sa sunod na araw. Kaya ngayong araw, saan na naman ang Pangulo? Diba? Kahapon yan June 25, 2026. Ngayon, June 26, 2026. Saan na naman kaya naglalagi ang Pangulo? Kasama yung mga sekretary niya. Buntot-buntot talaga. Diba? Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ayahay yung mga magsasaka. Sabi nga, sila 2 years lang. 2 times in 1 year. Ngayon dahil mayroon ng magandang dam, baka doble na. Triple pa. Doble kita, di ba? Ganda naman talaga. Panoorin natin guys ang kanyang speech. Okay? Maayong buntag kaninyong tanan. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sir. Sa mga opisyal ng ating lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya, mga bagong bayaning magsasaka, at sa lahat ng mamamayan ng Sultan Kudarat, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naimbag na bigat yung amin na po. Ngayong araw, sama-sama nating ipagdiriwang ang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan para sa mas matatag, mas produktibo at mas makataong sektor ng agrikultura, ang inaugurasyon ng Antong Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Wow. Batid po natin ang matinding epekto ng malawakang pagbaha noong 2021 hanggang 2022. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa ating mga pasilidad ng irigasyon at lubhang nakaapekto sa produksyon ng agrikultura. Kaya naman dahil naunawaan natin na ang tubig ay buhay ng pagsasaka, agarang isunulong ng NIA ang rehabilitasyon ng mahalagang proyektong ito upang muling makabangon ang ating mga magsasaka. At dito po natin nakita ang sinseridad ng ating Pangulo na ngailangan ng proyektong ito ng malaking pundo at matibay na suporta. Ngunit dahil sa malasakit ni Pangulong Marcos sa ating mga magsasaka, nabigyan ng prioridad ang rehabilitasyon ng Antong Dam. Dahil sa kanyang suporta, hindi lamang ang dam ang ating naipaayos at napaganda, kundi maging ang iba pang mahalagang pasilidad ng proyektong ito. Kasama na yung
hanging bridge, Mr. President, na nagagamit ng mga mag-aaral para tumawid pag kami bagyo po. Wow. Sa halagang humigit kumulang 1 bilyon, na ipakita ng proyektong ito ang malinaw na pangako ng pamahalaan na palakasin ang ating sistema ng irigasyon, protektahan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at gawing mas matatag ang ating pamayanan laban sa hamon ng panahon at kalamidad. Ngunit hindi lamang serbisyo ng patubig ang ating naibalik sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng Antong Dam, masisiguro natin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa sakahan, mas mataas na ani, mas magandang kita at mas matatag na kinabukasan para sa pamilya ng ating mga magsasaka. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Wow. Malinaw po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Ang proyektong ito ay patunay na yung matatag na ninyong paninindigan para sa food security ng ating bansa. Matiyak ang masahan at pangmatagalang serbisyong pang-irigasyon para po sa ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng Antong Dam, muli nating naibalik ang serbisyo ng patubig sa humigit kumulang 1,563 hectares na lupain sakahan. May expansion pa po tayo, Sir President, na 700 hectares na direktang papakinabangan po ng 355 farmer beneficiaries. Kasabay nito, ang Antong Dam ay naging attraction din para sa turismo. May mga nag-propose na daw po ng Marys kanina, sabi ni Governor. At ipapanggawaing pampamayanan, may nagsusumba pa daw dito, sabi ni Gov. Nagbubukas ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at nagpapasigla sa lokal na ekonomiya. Hindi lamang po dito sa Region 12 ang pinapagawa natin ng ating mahal na Pangulo. Sa buong Mindanao, marami rin po tayong ongoing irrigation projects. Mayroon tayong Siam, sir, 9 na malalaking dam at irrigation projects. Mayroon pa rito yung Lebac, Governor. Mula Region 9 hanggang Caraga, may kabuuang service area na 14,134 hectares at inaasahan pakikinabangan ng 8,792 farmer beneficiaries. Dami. Kasabay nito, pinaitin din natin ang innovation ng climate resilience sa pamamagitan ng ating solar-powered pump irrigation projects bilang tugon sa hamon ng climate change at nakaambang epekto ng El Nino. Sa buong Mindanao, ang mga proyektong ito ay may kabuuang service area na 2,514 hectares at pangbibigay ng benepisyo sa 1,354 farmer beneficiaries. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan. Patunay rin ang tagumpay na ito, Mr. President, pagkilala sa ating mga Irrigators Association dito sa Sultan Kudarat. Magagaling mga farmers po natin dito. Ang Namal IA ng Columbio Sultan Kudarat ay kinilalang National Awardee sa pagdiriwang ng 63rd NIA Founding Anniversary. Samantala, ang Salaman IA ay tatanggap ng prestigyosong Gawad Saka, Mr. Secretary Kiko, Gawad Saka Award mula sa DA na may kalakip na 3 million na premyo. Laki, ano po? Ipinakikita ng mga parangal na ito na kapag may sapat na patubig, mahusay na pamamahala, pagkakaisa at buong suporta ng pamahalaan, kayang-kayang umunlad ang ating mga magsasaka at kanilang mga komunidad. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa NIA. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinseridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Wow. Sa ating mga magsasaka at irrigators associations, napakahalaga po ang inyong pakikiisa at kooperasyon upang mapanatili ang maayos na operation at maintenance ng ating irrigation system. Ang proyektong ito ay hindi nagtatapos sa inauguration. Nagsisimula pa lamang ang mas malaking responsibilidad. Ang pangalagaan natin, gamitin ng tama at panatiling maayos ang sistema ng ating irigasyon. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain
na mas paunlarin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa NIA, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, NIA gets things done. Dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So mabuhay maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang NIA, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Oh, narinig nyo yun guys ha? Narinig nyo yun ha? Ilang dam, siyam na dam pa dyan sa Mindanao, kasalukuyang ginagawa. Tapos sabi ng iba, walang nagawang Pangulo. Talaga lang ba? Yan ang purpose natin kung bakit sinishare po natin ito para malaman ng mamayang Pilipino. Congratulations sa inyo sa Sultan Kudarat. Ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, siya po ang katotohanan po nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo para sa rehabilitation nitong atong dam ay si Anton ang nagsabi sa akin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo at kung titignan po ninyo ang buong project cost nito ay umabot ng 1 bilyon. Oh my gosh. Bago po kami nakaupo, ay ang rini-release lang dito mga 100 milyon, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, bilisan na ninyo. At hindi maaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 na taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira. 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng kaunti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto dahil ang benepisyaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa Southcote na para kami bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yun ang binibigay namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa Walang Gutom program. At andito babatiin ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre mga benepisyaryo, yung mga association, mga irrigators association na nandito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka. At lahat ng ating minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan, na imbag na adlaw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 nga na matindi ang pagsubok ng nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi na natigil ang pag-ulan at talagang sinira na yung dating Antong Dam ay na-erode na. Kaya tinatanong ko sa Admin Gillian, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Kanya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan ng dam, kaya nailipat dito ngayon dito na ginawa. Pero ang laking bagay, alam naman po natin na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay wala tayong maaasahan sa ating ani at umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga pampa, mga bomba na kumukuha sa well, kumukuha sa ilog. Kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na magkakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ng mga ani ninyo at ang pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil nga sa mga pagkukulang ng irigasyon.
Ngayon naman, ay sinasabihan po tayo noong ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya't ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tagtuyot. At balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po ng sabi ni Eddie Guillen, wala po, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na. Kaya napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat upang formal na buksan ang ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimulaan na natin. Kaya yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung waste gate para dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, mayroong pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa ng kanal. Ganun, para sa karagdagan 700 hectares na papatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig. Mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang mga pananim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong aasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito, ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala pong pinag-uusapan na tulay. Nagulat nga ako pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang, niya yan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas. Ang ganda nga eh. Wow. Bukod pa riyan, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig at infrastruktura para tumagal ang lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahalaan ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antong Dam at Irrigation System, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang serbisyo, nagtutulungan ang national agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talagang nakita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ahensya. Ito po ay ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gaano kaganda ang pulisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming pulisiya mula nung pag-upo ko bilang Pangulo ay ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Halimbawa, dati, pagka may irrigation system na ganito, basta niyan lang nang bahala.
Kako hindi naman kaya, marami silang, ang maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM kasama yung Department of Budget and Management kasi inayos natin yung budget para dito. Ilinapit sa akin ni Admin Eddie at sabi niya kailangan na mapabilis natin. Pinuntahan na, pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Ang inyong pagtsatsaga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito ng mabuti. Alagaan po ninyo ng mabuti. Tatagal ito na hanggang sa mga anak ninyo, mapapakinabangan pa nila ito basta't alagaan natin ng mabuti at tiyakin natin na yung mga maintenance at saka maganda ang pagkagamit para dito at saka maganda mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig, ng patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa pangarap na ito, nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Justi Aglina, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Oh, narinig nyo yon guys? 1 billion, grabe yung rehabilitation. Binago lahat. Siyempre, nasira nung 21, di tinanggal. Di ba? Parang ginawa na talaga na panibago. Ay nako, saan ka makakitang ganyang leaders? The best talaga si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Ay, saludo din sa NAIA. Sa mga ahensya ng gobyerno, talaga masisipag sila sa totoo lang. And hindi lang yan guys, pakinggan nyo yung mga sinabi ng ating mga kababayan. Eto na. Wow, ganda! O, diba? Bukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka. Dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat yung mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na Presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil binigyan kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam. Nagpapasalamat ang buong magsasaka dahil sa maibsan na yung pagkagutom namin. So una-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo kung saan binigyan kami ng ganitong proyekto. Kasi ang tagal-tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukunan nila, yung palayan. Kasi kung wala itong dam, wala kaming kukunan ng aming hanap buhay. Malaking tulong ito sa mga magsasaka namin kasi mayroon na silang pagkain, mayroon silang nakuna na para patuloy sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa mahal naming Pangulo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong proyekto sa amin, itong dam na ito, kasi malaking tulong ito sa aming magsasaka. Kung wala itong project na ito, wala kaming ibigay, wala kaming, siguro masasabi naming mahirap pa hanggang ngayon. Pero ito inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa mga farmers namin para sa kanilang mga araw-araw na kailangan. Alam nyo, itong Antong na river irrigation system natin, since 1990s, no?
talagang nakikinabang dito ang marami nating magsasaka. Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan, no? Parang nawalan na sila ng hope nga na maibalik pa natin itong dam. So, malaking tulong ito ngayon na naibalik na natin yung patubig natin sa Antong dahil hindi lang sa maibalik yung kita nila nung dati, kundi maidagdagan pa natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mahal na Pangulo, sa totoo lang, hindi namin talagang in-expect, no, na ganito ang mangyayari sa Antong Dam natin. Pero buong pusong binigay mo talaga ang suporta mo sa area na ito, sa Sultan Kudarat. At ngayon, nandito na-realize natin in just 21 months, no? Wow. Just 21 months, natapos natin yung project natin at makapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay nyo sa area ng Lutayan, Sultan Kudarat. Yo. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, papataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. O, diba guys? Ang ganda. Sabi sa inyo eh. Ang Antong Dam Irrigation System Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na magbibigay ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply. Diba talaga pag Marcos ang umupo? Ha? Sa pagkakataong ito, hinihiling po namin Gawa. Hindi puro gawa. Saludo talo talaga kay Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Thank you, Mr. President. Napakabait at mapagmahal niyong ama ng bayan. We will never forget you talaga. Oo naman, di ba? Paano natin makakalimutan naman yung itong magaling na Pangulo na ito kung talagang hands-on ang kanyang ginagawa. Mahal yung sambayan ng Pilipino. Anumang klaseng kulay ka, lahat yun. In general na po yan. Kaya ganyan ka hands-on. Inaalala ang kapakanan ng mamayang Pilipino, lalo ng mga magsasaka. Yung sabihin nyo, sabi ni Sara, walang nagawa ang gobyerno. Sabi ni Baste, tsaka ni Pulong, walang nagawa si Marcos. Di ba? Minumura pa ang Pangulo. Ngawa sila ng ngawa, sila may gawa, wala. Puro paninira sa kapwa. Nagsasalita sa madla. Di ba? Halos bumula ang mga bunganga. Pero si Pangulong Marcos Jr., tahimik pero may gawa. Thank you guys. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. There's more. Bye everyone.